subjective yan. Hindi sabihin. Sarili ka. Naniniwala, ay hindi. Ano yung tanong sa'yo sa kasi hindi ko pwedeng po na yung direksyon kaya ako may Tanong pa rin. Okay, Paano mo ipaliwanag na itong 144,000 ay mamamatay, pero sa stand ni Gani, hindi siya mamamatay eh. Stand ni Father Gani, yung mga level Vegan, hindi mamamatay. hindi mamamatay. They Jackson, are, hindi mamamatay, diba? Oo, kalapas na yun. Pakibukas niya yung Bible. kasi ang ibig sabihin nung, mayroong mamamatay na fellow servant, pero hindi sila 144,000. Nakalagay yan sa Revelation chapter 12. Buksan niyo Revelation chapter 12. ako halos patay sila mamaya na direksyon. Revelation 12, verse 7 o 11. Another part. Brother Patrick, Revelation 12. 12, 11. Share kayo sa Bible. And there was war in heaven. Bukas kayo ng Bible, dalawa dyan. Para share kayo. Para kayo Basahin ko, Brother Francis. Sisip lang magbabasa si brother, yung katabi ni Patrick. Pero sabay kayo tumingin, okay tayo. Sabay kayo tumingin. Revelation 12:11. Napakilakas na. Dapat may CCTV tayo. Yung time English? Tagalog na, napagod na. Okay, Bisaya ito, pinatay sila. Hindi nila inibig ang buhay nila dahil sa testimony. Testimony ba yung 144,000? Amen. Punta tayo sa Brother Francis. Kasi ito daw yung mga Jew din. Mga faithful Jew. Pero not... yun eh, nasa chart natin, eternity, faithful Jew. Okay. Meron pa ibang talata, Revelation 20, verse 4. Sasabihin, foolish virgin naman yan. Pakibasa yung Revelation 20, verse 4. But Francis yung kuwang pa 740 7:14 pa. So, Basahin ko? si brother, anong pangalan ng tatagin mo? Pinsan mo? Brother Kevin? CJ. O, lakasan mo CJ ha, talunin mo sa boses si Barpato. 4, verse 4. Pakilakas. Judgment was committed on them. And I saw the soul of flesh blood being beaten Mas kayo nung ilan? Diyan, Bible. to Jesus and all over the world. ulitin ko ikaw dito mo sa mic ikaw lumapit sa mic kasi hindi na talaga 20 kami sister Erica Bible At nakita ko ang mga luklukan. ikaw sagot At may mga pag... At nakita ko ng luklukan. At may mga nagsisiluklok ng mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghato. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga kalimutan. Dahil sa patotoo ni Jesus. At dahil sa Santa ng Diyos, salita ng Diyos, ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kaniyang larawan man, at hindi tumatanggap ng tanda ng kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nasisipag-aring kasama ni Kristo sa kalungkutan ng mundo. Pangalawan ko. Wala pa nga ito. Sundan niyo. Yung kahilera ng bride, Mike ka, Brother Francis. yung kahilera ng bride, foolish virgin, 144,000. Ngayon, merong
ship group, ship nation. Kahilera ng ship nation, yung sinasabi ni Bergan na faithful Jews. Ito yung Israel woman. Yes po. Revelation 12 woman. Yes po. Dalawang Revelation, yung Revelation 12 woman, Tatlo. Tanto sa'yo. Kay Jesus Christ. Hindi. Huwag din na application. Ito Israel woman. Itong Israel woman, ito yung mga mortal Jews. Faithful Jews. Yung nakatanggap ng mensahe ng dalawang propeta through the 144,000. Amen. Hindi nakasulat 144,000 sa Revelation 12 ang nagdala sa kanila ng mensahe. Pero, understood, pinatay ang dalawang propeta, ang nakatanggap ang naselyuhan, 144. Amen. Sino nagdala ng message sa Revelation 12 woman? Yung 144. Meron bang message yung 144? Buksan ninyo, Revelation chapter 14, meron. So check nyo, no? Markahan niyo yung Bible nyo. Lisangan yung song. Tabihan nyo anak nyo, pagbukilan ninyo, Revelation 14. Pahanap ninyo. Dapat tinatabihan nyo anak nyo. Follow up ba? Anong verse doon yung 144? Pahanap nyo. Nasa few first verse. Huwag kayo masanay, hiwalay kayo sa anak ninyo. Sikit kayo sa anak nyo. Kasi ka ng Bible para 43. So, tatapusin ko na yung sinasabi ko ha. Israel woman ay mga mortal na tao yan. Meron pang woman, yung Israel ay dispersion. Diaspora. Merong Israel na dun, woman nandun mismo sa bansa ng Israel. Parehong tataka sa wilderness. Isang wilderness, yung Abraham Jackson, Amerika, pero nilang Amerika, buong mundo. Yung isang wilderness, ayun nandun lang sa gilid ng Israel. Kahilera nila ay ship nations, ship group. Itong ship nations, hindi yan foolish virgin. Hindi sila napuputan ng ulo. Paano ligtas yung mortal na Israel? Ligtas yung ship nations. Iba yung sa 144. Bakit ko nasabi ang 144 mamatay? At yung Israel woman ang faithful Jews. Kasi ganito. Yung 144 mas mataas sa faithful Jews. Right. Porque mas mataas, kailangan mamatay. Kasi pag namatay, ano yung kasunod? Resurrection. Resurrection. Pag namatay, may resurrection. So, mas glorious yung mamatay. Follow up ba? Mas glorious yung mamatay. So, mas panganay ang 144 kaysa dito. Ngayon, last verse, no? Revelation chapter 7, yung sinasabi ni Brother George. Sa chapter 7, wala pang 14, nandiyan yung 144,000. So, verse 14, pinatay sila. So, yung pinatay, kasama ang foolish virgin nations. Although multiple application ng Revelation 7, may nag-a-apply ng bride yan. Meron ba end time, nag-a-apply na yan sa bride? So, dito muna tayo sa tribulation period. Meron siyang application pang church ages, meron siyang application pang tribulation. Application ng pang tribulation, at kasama na yung 144 dyan, kasi Revelation chapter 7 na lang 144. So, yung mababasa nyo, they shall be priests in their temple. Sa Revelation chapter 7, hanapin niya doon sa Bible, hanapin niya. Hindi ko na sinasabi kung magmadali tayo. Yung 144 dyan ay kasama doon sa hindi na sila mainitan, no? God will always be by their side. So, mas panganay sila. Tawag sa 144, first fruit. Burn yun na. Sabi niya, yung naselyuhan sila, hurt not the oil and dito sa 7. Hurt not the oil and the wine, the supports third seal, di ba? Hindi, iba yun. Chapter 7. Ayun nga. Talaga, hurt not the oil. Hindi, hurt not the parang Ecclesia o Gracia. Ibang chapter yan. 7 nakalagay eh. Verse 1, 2, 3 yan. Yun sabi niya, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees. Sabi ni Brother God, parang mga tao yan eh. Till the Servants of our God are
Pag sinabi daw seal, reserve. No, baliktad eh. Hindi pa sila seal. Huwag mo muna i-hurt. Pag na-seal, pwede na mag-hurt. Mali ang basa. Ewan ko kanino yan. Ganito, pakinggan niyo puti. Kung ang paliwanag niya, seal ay preserve, para hindi ma-hurt, hindi yan ang ibig sabihin ng sentence. Huwag niyo munang sasaktan hanggat hindi pa nasisilihan. So wala pang seryo. Yun ay huwag saktan. Eh, sa ibig mo sabihin, yung naseryohan, huwag saktan. Ganito yung totoo yan na yung naseryohan hindi masasaktan. Until yung araw ng kanilang panghula ay matapos. Hindi na nakasulat yan sa Bible, pero understood na yun. Hindi sila masasaktan sa araw ng kanilang panghuhula o pagpapropesya. Pero by sentence, huwag niyong sasaktan hanggang hindi pa nasaseryohan. Wala pang seryo, huwag na mag-hurt eh. Hindi naman sila yun. Yung huwag i-hurt yung mundo. World War III yun. Bago magbuo sa World War III, kailangan maseryuhan. However, sa church ages, lahat ng predestinadong hindi makapakapasok sa bride na marapture. So, lahat ng predestinadong marapture, papasok. Pagkapasok, pwede na i-hurt. Ganon din sa tribulation. Wala mo ng World War III, nakahold siya until masilya yung 144. Naalala niyo, sinabi ko JFK, maggigera na. Naalala niyo yung Cuba Missile Crisis? Magpipindutan na sila. Nagirian na yung Soviets. Saka US, hindi ko alam. Kinukuot ko yan para yun na, malapit na yung pinigilan lang ng Diyos. Pero yan ay nasa panahon ni Barbernam. Ay, tapos na yata Barbernam. Kailan na yun? Ito lang mga 1965. Alamin nyo nga, Sister Remy, huwag kayo kwentuhan. Alamin nyo ano yung Cuba Missile Crisis kailan. Type mo na. Type mo na. Cuba Missile Crisis. panahon niya tawarin pa si Richard Nixon. Kennedy. Kennedy? Zone of crisis daw. Panahon buhay mas Berber. Crisis. Okay, type. Pakita lang. Tignan mo na, Cuba Missile Crisis, lalabas yung taon. 19 na yan, 63, 1965. Sino nakaalala? Kung naalala niyo si Fidel Castro. Kilala ko Cuba Missile Crisis. Paprito ko, Johan. May nang nakaalala sa inyo? Maris Francis. Tapos pa, Andres. Mari hindi ka John F. Kennedy. John F. Kennedy, kalaban na si Kusem. Unpris. Hindi pa siya inasasabi. Yan, nabigay ko kasi. Nagkirihan sila sa Cuba, hindi mo alam. Ay, hindi ba? Naalam ko yun. Siyempre, bata ka pa nun eh. Pero, Naabutan mo yan. si Khrushchev. Ako hindi. Si Khrushchev. So, ang sumunod kay Khrushchev, si Kon eh. hindi yung sumunod. Si Khrushchev at si Kennedy, nagkirihan, mag-World War III na. Tinight na. Hindi natapos niya. Sandali lang yan, tinight na. Meron na. O, anong year? Ayan. Anong year? Cuba, Blacky. Si Blacky. Year ang hinahanap ko eh, hindi na ako picture. Andiyan ang picture niya. Web. Anong year, sis? Pinsin mo na lang yung web. Type mo yung web search. Yung web na lang yung web. Yan, web. Pakipalit Unpris. Ayun, no, nagigil na, Sino ang picture niya? Yung tao nun, ninenervyos. Sino nakakala nun? Sumakit yun. Ninenervyos. Kadiri, nakita ko yung mukha. Okay, taon dyan. Okay mo yung wiki. 1962. 62, buhay si Barbara. Magpimensahe yan. 7 seals. Tawag-tawa. Ito, makinig kayo. Alam niyo ba tribulation at sa church ages may paralelism? Meron tayong taarang Days of the Voice. Yung Days of the Voice natin, tapos yung tribulation at saka church ages. Ito yung time na ito na parang entanglement yung tribulation at saka church ages. At sa mensahe ng ibang time, entangle talaga yun, yung Revelation 10. Pero i-distinguish natin na may paralelism, may application sa church ages at right church, may application sa saan? Sa Israel. Sa Israel, sa tribulation. Para papasok ko yung partner dyan. Kasi, magagamit yung partner dyan. Kasi, ano eh, bago mag-seals, di ba? Bago ma-reveal ang seals, seals na may rapture. So, tama-tama, bago mag-rapture ng seals, magpuputok na yung gera, pinigilan na. Nag-umatas ang rapture, like, sa mga news, tabloid nun.
nagtinginan, nagtitigan sila Khrushchev tsaka Kennedy. Handa na magpaputok yan buong mundo. Ibig sabihin, magpapalitan na ng nuclear, patay na tayo lahat. Hindi tayo mabubuhay sa fallout sa radiation. So, eksakto. Kasi namatay tayo sa Kennedy 67. So, 61, 62, that is time the Cuban Missile Crisis. Muntik-muntik ka na ng World War III. Parang hindi makahinga ang buong mundo niya. Yan ay preview ng nangyari sa first half of the tribulation. Sa first half of the tribulation, yan yung binabasa mo. Revelation chapter 7. Revelation 7. The wind will not blow on any tree. Paliwanag ni God, mga tao. Pero paliwanag ko, nature. Okay lang siguro ng tao, parang extra application. Pero, ang gusto ko sabihin, itong the wind will not blow on any tree, on any grass, on any green thing. Ito ay, yung mundo, hindi mo na makakaranas ng diluvyo, hindi mo na makakaranas ng World War III until maselyuhan ng 144. Kaya kasi Kung na naselyuhan na, kakalang pa sila for another 300 hindi nga years. daw sila mamamatay kasi sinilyohan na sila. Ang selyo, makinig kayo, naniniwala ba kayo may selyo? Amen. Sino may selyo? Taas kamay. Sino gusto magkaselyo? Taas kamay. Amen. Selyo ng Espiritu Santo. Amen. Okay, so ba? Kung gusto niyo magkaroon selyo ng Espiritu Santo, sa tingin niyo ba hindi na kayo mamamatay? So, hindi yan ibang klaseng selyo yan. Hindi yan yung selyo para hindi ka mamatay. Lang selyo nga nakahanda sa araw ng kamatayan. Ang hindi mamamatay yung spirit. Amen. Ang selyo, Espiritu yun. Si Kristo rin may selyo eh. Amen. Kaya kahit mamatay ang katawan niya, naniwala siya, buhay siya sa Diyos. So, yung selyo, mali, hindi yan, mali ang paliwanag na para hindi sila mamatay. Ang selyo, meron silang panahon ng propesya, hindi sila mamatay. Itong sure kayo. Pag kayo silyado ng Diyos, habang kayo ay gagamitin ng Diyos, proteksyonan niya kayo. Ako niya? Yan yung assurance natin. Okay, balik tayo. Another topic. Okay lang. Mayroon ba tayong yung definite evidence na nakalagay sa Bible? Yung seven spirits of God is the seven angels. Meron. Hindi nakalagay 7 spirits or 7 angels. Meron ang keyword mo. Sulatan nyo. Markahan nyo yung notebook nyo. Buksan nyo yung Bible. By the way, kailangan tabi nyo anak nyo. Sabi nyo. Pag-usapan nyo yung paksa. Revelation 1:4. Markahan nyo. Markahan nyo yung 7 spirits. Revelation 4. Revelation 4:5. The seven spirits of God. Turuan nyo ng Bible siya. Sino pa dyan? Joanna, turuan nyo ng Bible. Ewan ko kung sigan yung may paliwanag dito. Yung seven spirits of God is Jesus Christ. Okay lang yan. Parang representative yun. Ito naniniwala 7 spirits. Pares din 7 angels. Igaling din kay God Howard to. Galing din kay Barbara na. Hindi man totoo si Barbara. Ito ka, Kung iba tayo magkakit sa likod, the 7 spirits are the 7 angels. Ang hindi naniniwala ng 7 spirits si Jackson. So, dahil lahat ng maniniwala, ibigay sila na sa Bible. Revelation 4:5 kay Mark. 7 spirits. Naniniwala siya pares na yung 7 spirits. Ay, Brother Patrick, pwede mo yung mahawak sa kanya para Same nakikita rin angels, yung same angels. Tatlo kayo mag-share sa Bible. Kailangan tumingin siya rin na Brother Patrick. Sabay-sabay mo ganyan tamang pamilya. Ganyan gawin mo sa bahay gabi-gabi. Pag may pabasa, may verse yung pagkakin mo. Yung 7 na hindi na 7 spirits. Revelation 4:5, underline nyo. Sabi nga niya, gaganap. Underline nyo na, 7 spirits. Revelation Revelation 5:4. 5:6 pala, 5:6. Underline nyo 7 spirits. 4:5 muna. Sinabi ko na yung 4:5 eh. 5:4. 5-6. Walang 5:4, 5:6. Ang kamali ako. Underline nyo na yung 7 spirits? Okay. Pag open ng 7 seal, dyan man-reveal 7 angels. 16-1. Paano mo nalaman? Underline yung keyword. Before the throne of God. Yun ang keyword.
Tama, yun. Before the growth of God. So yung 7 weeks ay 7 days. Walang tumututol sa buong Yun yung inside sinasagot ko dun sa Merelli po. na yan ay 7 angels. Tapos before. Kahit si Bar Jackson. Ano yung Okay? sabi before that? Diretso ko na. Yan ang 7 men. 7 thunders. Hindi naman nila tanggap na 7 thunder. Ito ba yung pa? Hindi lahat, pero hindi. Karamihan natanggap kahit si Bar Jackson. Yun nga lang, may 7 men lang sa tubig sa rapture season yung iba. Tapos 5, 6. Pwede nyo i-flash yung ano, no? Eternity to eternity, brother Ernie. Tapos pakita mo yung Yung sa space, Francis, last na. May patunay din ba tayo na yung 7 angels, o 7 spirits of God, 7 angels, ay nag-a-anoint doon sa mensahero? O ang Diyos ang nag-a-anoint? Paano natin ilalarawan yung... Ang pinaka-evaluation natin ay Revelation 1:1. Paano? Ay Kasi nakalagay kung doon sa church ages, hindi mo mababasa na yung angel sa laki, tinanoy yung sa lupa. That is by revelation. Sino yung sinulatan ni Juan? Tao. Okay. Pero alam mo, meron talaga 7 angels sa laki. Parang ganito eh. Pag ako mo nang saka mo naman 7 angels. Pero bago pa chapter 8, meron na 7 stars in his right hand. So, yung 7 angels sa langit ay automatic nag-ano sa 7 stars sa lupa. 7 angels sa lupa. So, parang ano yun, by revelation. Pero yung pinakamalapit na keyword mo ay Revelation 1:1. I-signify. Iba pang verse ay yung the angel that showed me these things. Pwede ba ba, Francis? Yung angel that showed me these things, maraming verse yan. Maraming verse yan. How about yun si Jacob ay... So susuko describe nyo, suppose nyo. Tayo angel. Tayo kailangan mag-show these things. Tayo kailangan mag-set up ng decoding. Yung ginagawa nyo, pinapagawa ko sa inyo. Hindi na yan ginagawa ng angel kay John. Ginagawa ng angel kay Barbara. Kailangan nyo gawin sa isa't isa. Anoint ba yun? Yan yung dynamic. Makuha niyo yung mensahe dun sa... Makuha niyo yung dynamic dun sa mensahe. Sa traditional, walang ganun. Bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Kayo ang mga anak, may ADHD. Pero kung ginanin niyo anak niya, tinutukan niyo. Paglaki ng anak niyo, tututok din siya sa mensahe. Hahawakan din niya yung word. Okay? So, sasabi ko lang kung ano yung mga application sa progressive tsaka PDF. Wings, malawak yung wings. At mayroon akong mensahe ano, for business. Kailangan yung take kay Barber. Kailangan pala transfer siya dito. Kaya nga, i-record mo na yan, i-dub mo na yan. Di ba may cellphone yun, recorder? I-record yun na, Ilinis ko pala yung dami. galawin mo na rin lahat ng mga tape para lahat ay English. So yung 4 weeks, makinig ka, Bar Magellan, manhawak. Alam mo, ewan ko na iradyo ko yung sa Revelation 7 ng 4 weeks. Pero kung niradyo ko yung 4 weeks, napakalawak pala. May kinalaman sa rapture, may kinalaman sa lupa, may kinalaman sa 4 gospels, malawak. Eh yung Revelation 7 na 4 weeks, nakukonektado sa Ezekiel na 4 weeks, yung mabubuhay ng mga patay, mabubuhay ang Israel. Malawak yan, kaya namin yung tape. O kaya pa, panood niyo si George na idap. Ano yung tape, tapos idap niyo sa... Ilang ko kayo i-play mo sa ano? Wala ka bang recorder sa cellphone? Lahat ng yan sa cellphone, may recording eh. Ano ko na lang. I-record lang, ano natin? Tapos bigay na. Wait, tanong. Hindi, yung pag-anoint, kasi wala nga salitang anoint, di ba? Yung Sinabi ko na yung keyword eh. yung shoe. Revelation 1:1. Yung shoe, another ba yun? Nakalagay, he signified it And to he said, and signified it to his angel. servant by his angel to his servant. Jack, yan ang pinakamalapit mo. Bakit kailangan pa yung word ano? Hindi tayo yung Elisoryano. Yun ang How about si Erga naniniwala na Si Jacob, by revelation, you read between the lines. si Jacob ay pinagpala ng anghel. Diba? Si Jacob ay binigyan ng blessing ng anghel nung hinawakan niya. Hindi, ano yung tatanong mo? So, pwedeng i-anoint ang anghel ang tao. Oo nga. Bakit ibig mo sabihin? Bawal ang anghel pag-anoint. Tayo na pwede mag-anoint sa isa-isa. Kala nyo. Kaya yung muhi, nakakahawa eh. Yung muhi, nakakahawa. Yung pang pagkaberean o buong training, yung ganina,
Alam niyo nangyari kanina yung mga magulang nag-reckoning. Mag-transfer kayo ng anointing na maging ano sila, magkakos na anointing na malakas na makapag-assert. Kailangan ng transfer ng ganang klaseng spirit. When you admonish one another, when you submit one to another, you're transferring spirit. You are anointing. Ang anointing hindi kailangan yung nakapakot ka mga may ritual ceremonies. Yung pag-share, nakaka-transfer ka ng anointing. Pag-share. Yung pag-re-record, nakaka-transfer ka ng anointing. Yung pag-entertain Diyos, alam mo, wala kang anointing yan. Pero, nakakabigay ka ng blessing dun sa mga taong bisita. Okay, wala nang tanong. Mag-recording tayo, no? Session, hindi ako uwi. So, yung mga mag-stay, mga magulang dito para sa